Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo na po handang magpuri sa ating Panginoon. At isang oras na ka, ilan namin ito na pwede ba yun? Hallelujah!
Happy Sunday! Welcome po ulit sa ating pong online Sunday service at ngayon po ay October 30, 2022. Sama-sama po ulit tayong magpuri, magluwalhati at mag-aral ng salita po ng Diyos. Amen? Saang lugar man po kayo naroon, saan mang bahagi ng mundo ay welcome po sa ating pong gawain. At nawa po kayo po ay nasa mabuting kalagayan at ramdam pa rin ang pag-ibig at pagmamahal at pagkalinga po ng Diyos sa ating pong lahat. Panibagong aral ang ating pong samsamang pagtutunan ng pansin na hango sa mga pang-araw-araw na nangyayari o mga bali-balita sa paligid o anumang pwede nating kapulutan ng aral ay yun po ang ating pong aaralin, upang sa gayon, mangyari man sa atin ang mga ganong pagkakataon ay handa tayo bilang mga Kristiyano. Amen? At ngayon po ay viral dito sa Pilipinas ang pag-aaway ng mga tinatawag natin pong vloggers. Isang araw, nagising ako at pagbukas ko ng Facebook ay yung mga contacts ko ng mga medyo bata-bata. Puro ganun ang post. Hanggang sa dumating na nga sa mga network at ibinalita na rin sa TV na itong mga vlogger na ito ay parang ang nakita ko mga video na sila po yung nagsasalita at nagsasabi ng mga negative things against someone else. At nag-aaway-away daw po sila. At naging viral iyon dahil ang mga vloggers na ito ay kilala dito sa Pilipinas. Medyo hindi ako pamilyar sa kanila. Hindi ako masyadong nanonood ng mga vlog na yan. Ang medyo familiar lang sa pagmumuka sa akin ay yung tinatawag nilang si Lamok. Sorry, hindi ko alam yung pangalan niya. Pero yun nga, nagkaroon sila ng mga away-away gamit ang social media at lahat po ng mga masasamang bagay o masasamang salita or mga inis nila, yung mga galit nila ay inilabas nila sa mga video na yon, upang ipahayag yung kanila pong mga saloobin. At sabi nga nung iba ay bakit daw kailangang online pa mag-away-away, hindi na lang magharapan. Ang sagot naman ng iba, kailangan merong viewers para kumita yung kanila pong channel. Anyway, speaking of kaaway, lahat naman po tayo siguro ay nagkaroon yan o meron yan. Kung wala pa, wait lang kayo. Baka po tayo magkaroon. Lahat ng tao ay pwede nating sabihin ay normal na dumarating sa kanya pong buhay ang nagkakaroon ng kaaway. Maging tayo ng mga bata pa, ay meron tayong mga nakakasama ng loob, nakakaaway sa eskwelahan, maging sa pamilya na lang, baka yung ating mga kapatid, di ba? Yung magkakapatid yan, kaway-kaway sa mga laging nag-aaway, So, even Jesus Christ, had enemies sa kanya pong buhay dito sa lupa. Maging ang mga great men of the Bible, bagamat sabihin natin they are righteously living their lives, ay hindi maalis na mayroong mainis, magalit sa kanila. So having said that, bagamat normal, pwede natin sabihin normal na tayo po'y magkaroon ng kaaway, ang dapat nating ipagkaiba bilang mga Kristiyano ay yung ating response towards these enemies na ating pong tinatawag. Paano ba dapat i-deal ng isang Kristiyano kapag siya ay may kaaway? Paano ba tayo dapat mag-respond sa mga taong ito na, let's say, unreasonable at talagang hindi natin makasundo sa iilang mga bagay? Pwedeng yan ay kamag-anak, kapitbahay, pwedeng yan ay mga kaibigan o yung mga dating ang best friend nag-aaway pa. At may kasabihan nga po na your worst enemy is your best friend dahil marami siyang alam na sikreto, mula rin sa iyo dahil since you trust him so much or you trust her so much at kinikwentuhan mo siya ng maraming bagay, kung darating yung punto na kayo magkakaaway, wag naman sana,
marami siyang nalalaman tungkol sa iyo. Kaya, dapat tayong mga Kristiyano ay may pagkakaiba kung paano natin haharapin ang mga kaaway na ito. Sa mundo, it is quite normal na nakikita natin na kapag tayo po ay inaway, gagantihan din natin ng away. Kung tayo ay pinakitaan ng galit, susuklian din natin ng galit. Kung tayo naman ay sinaktan, physical or emotional, hindi pwedeng hindi rin tayo makaganti. That's how people normally respond to hatred, to enemies, naggagantihan. Kaya kung minsan ang pag-aaway ay hindi nagkakaroon ng katapusan. And from generations to generations, pasa-pasa na ang away-away, hindi natatapos sapagkat walang gustong tumapos. Ang nangyayari lang ay gantihan ng sama ng loob, gantihan ng masasakit na salita, o gantihan ng mga pananakit. And sadly, nangyayari po yan sa maraming tao. Even Christians are having a hard time responding to enemies in the right way. Kung paanong sinasabi ng Biblia ba na ang Kristiyano ay paano ba tayo dapat gumanti sa ating pong mga kaaway. At yun ang ating pag-aaralan sa umagang ito. At ang title po natin ay Dealing with Your Enemies. Bago po tayo magpatuloy, ay tayo po muna ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat Panginoon dahil pinagkalooban mo kami ng panibagong buhay at kalakasan. Salamat po Panginoon at malaya po kaming nakakalapit sa inyo. At salamat Panginoon dahil may oportunidad kaming muli na mapaglingkuran ka. Sa amin pong paglapit sa inyong pong banal na trono, kami po'y humihingi ng tawad sa amin pong mga kasalanan Panginoon. Patawarin po ninyo anumang aming naisip, nasabi, nagawa, mga bagay na hindi nagbigay ng kalukuran sa iyo. At hayaan mo, Panginoon, kami makalaya mula po sa mga pagkakasalang ito. Kami rin naman, Panginoon, kung paano mong pinapatawad, ay matuturing magpatawad sa amin pong kapwa. Samahan mo po kami, Panginoon, sa umagang ito at patuloy sa amin pong mga maririnig mula po sa inyong salita, ay itanim mo nga po ito sa aming mga puso at patuloy na yumabong, magbunga ang mga salitang ito, Panginoon, at magamit namin sa mga pagkakataong amin pong kakailanganin. Wala pong ibang maluwalhati at maitaas, Panginoon, kundi ang inyong pangalan po lamang. Salamat po, Lord. This we pray in the name of Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Dealing with your enemies. Paano ba dapat mag-respond ang isang Kristiyano sa kanyang mga kaaway? Mahalaga po ito because this is what will make us different from others. Diba? Sabi natin, bilang mga Kristiyano, tayo po ay binago ng Diyos. We are born again Christians. Ibig sabihin, yung lumang pagkatao, wala na. Ang sinusuot natin ngayon ay bago ng pagkatao. So kung dati ay palaaway tayo at mahilig tayong gumanti sa mga nananakit sa atin, it's different now. Bilang isang Kristiyano, iba na ang dapat nating mindset pagdating sa paghihiganti, sa ating pong mga nakakaaway. At nawa ay bilang mga Kristiyano ay wala nga dapat tayong kaaway. At ngayon, since narinig natin na tayo pong lahat ay normally ay dumaan, nagkaroon o kasalukuyang meron na mga kaaway, ay ito po ang sagot ng Biblia kung paano tayo dapat makipag-deal sa ating mga enemies. Ito po mga bagay na ito ay sigurado akong kapag atin pong ginawa ay mas lalong magbibigay sa atin ng
paglaya, no, mula sa kabigatan ng loob, sa stress, no, sa init ng ulo. Palalayain tayo nito sa mas maginhawang pamumuhay. Mahirap kaya ang may kaaway, no? Lagi mo siyang iniisip, lagi siyang naninira ng araw mo, nawawalan ka ng appetite dahil sa kanya. Mahirap mabuhay ng ganon na lagi tayong may bigat sa ating pong puso dahil sa ating mga kaaway. Kagaya ni David, no, sa kanyang sa mga umaaway sa kanya, ay naging malaking problema ito sa kanya, no? To the point na talagang siya ay nagtago at lumayo, no? At every day David is praying na talagang iligtas siya ng Diyos mula sa kanyang mga kaaway. And among other Bible characters, marami pa ang nagkaroon din ng kaaway to the point na sinabi nila sa Panginoon na patayin na lang sila, no? It is better na sila ipatay na kaysa mabuhay pa, no? So tayo rin mga kapatid sa ating panahon ngayon, marami ring pwedeng umaway sa atin at gawan tayo ng masama, pero since tayo ay bago ng nilalang, ito po ang mga dapat nating response. Number 1 is to exchange curse with blessing. Kapag tayo daw po ay ginawang ng masama, sinabihan ng masama, abay wag daw nating murahin din o sabihan din ng masama o awayin din. Instead of cursing people, magsambit tayo ng mga blessings sa kanya. Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 9, do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing. Because to this you were called so that you may inherit a blessing. O diba, napakalinaw po ng sinabi ng 1 Peter na tayo raw po ay huwag maghiganti. Kung tayo po'y ginawa ng masama, huwag nating ibalik sa ating pong kapwa yung kasamaan na kanyang ginawa. Kasi yun ang tendency ng tao na kapag tayo po ay ginawa ng masama, it's either ibalik natin yung ginawa niya or higitan pa natin yung ginawa niya. Kaya mas lalo kang mapapasama at bumababa tayo doon sa level ng ating pong kaaway. Ang isang mature na tao marunong mag-isip, marunong umintindi, marunong umunawa, marunong magtimpi, no? Marunong ng tamang panahon, kailan dapat sumagot, kailan dapat sumabat, ano ang dapat gawin. Yun ang mga taong mature na ang pag-iisip. Yung mga away ng away, sigaw ng sigaw, wala namang mga kabuluhang bagay, sila yung mga pwede nating sabihin na hindi masyadong nakapag-iisip ng tama dahil nauunahan po sila ng kanilang mga emosyon. Kung tayo ay gaganti sa paraan ng ginawa nila sa atin, tayo ay bumababa doon sa level ng kanilang immaturity. So, hindi dapat ganon. So, instead of repaying evil with evil or insult with insult, or mura with mura, mumurahin mo din, mas malutong pa sa iyo, gawa sa Santa Maria, Bulacan, parang chicharon. Diba? Akala natin tayo po ay nagwawagi sa ganong kaparaanan. Pero mas tumitindi lang o mas lumalaki lang ang ibinibigay nating kalungkutan sa Diyos. Because what God is expecting from us is to give love, no, instead of hate, to give blessing instead of cursing, no? Nalulungkot ang Diyos kapag nakikita niya yung kanyang mga anak na binago na kuno, kabaliktaran yung ginagawa. That instead of showing love and forgiveness and understanding and gentleness and self-control, hindi po yun napapakita kapag tayo po ay gumaganti din sa paraang ginawa sa atin.
So, bagamat ito po yung napakahirap gawin, no? Kaway-kaway sa mga may kaaway dyan, baka po kayo ay nakataas na ang kilay sa akin, ano? Sinasabi ko lang naman po yung sinasabi ng Biblia. Pero sa totoo lang, marami sa atin ang hirap itong gawin because of pride, no? Medyo hindi pwedeng matamaan yung ating pong pride, no? Feeling natin na kapag tayo po ay inapi, minura, at hindi tayo gumanti, feeling natin tayo po ay sobrang loser at talunan, no? Loser. No? Feeling natin, no, na tayo na yung pinakakawawang tao, but that is not the case. Kung minsan, alam nyo, yung naninigaw, malakas ang boses, sa mata ng tao, pwedeng sila yung mukhang tama. Pero, ang mahalaga, yung tama sa mata ng Diyos. No? Sino ba ang tama sa mata ng Diyos? Kaya kung tayo po ay matututong umunawa, umintindi, magpatawad, at instead of giving back sa yung galit nila, or ibalik natin yung galit na binigay nilang galit, kung ipapakita natin yung blessing, mas makikita sa atin, mga kapatid, yung maturity. Mas makikita sa atin yung liwanag ng Diyos, no? Na dapat ay siya namang ating pinapakita sa ating pong buhay, no? Pastor, minura ako, lutong-luto. Napakahirap tanggapin, no? Hayaan mo na, no? Huminga ng malalim kasi yung ganti natin ay pwedeng magresulta sa mas malalaking bagay na baka pagsisihan natin sa uli. Kasi yung simpleng pagsagot can trigger something bigger, no, mula sa iyong kaaway. Baka pagsagot mo or pag nagiganti ka ng kasakitan din, mas worse pa ang pwedeng mangyari. Which is, by the way, nangyayari talaga, no, sa maraming tao. Tingnan niyo yung balita ng isang araw lang. Yung tatay na retired police, binaril ang kanyang sariling anak because of an argument sa isang inuman. Sarili niyang anak, binaril niya. Dahil hindi lang sila nagkasundo sa isang kwentuhan o usapan, no? Doon makikita natin kung gaano ka dangerous, no, na ang isang curse o ang isang galit, no, ay mag-escalate towards something bigger, worse things can happen. Yun ang sinasabi ng Biblia na dapat nating pigilan, mga kapatid, kasi hindi natin pwedeng o hindi natin alam ang pwedeng mangyari, no, sa hinaharap. Hindi natin alam ang mga plano ng ating pong mga kaaway. Hindi natin alam ang level ng kanilang pag-iisip. Hindi natin alam ang damage na nagawa ng kaaway sa pagpasok sa kanya, no, kung gaano na siya nagtitimpi at nagtitiis at nagkikimkim ng sama ng loob. Hindi natin alam, no? Baka yung time na makasagupa natin siya, ay yun na pala yung time na sasabog na ang bombang nasa dibdib niya. At tayo yung maging biktima, no, ng pagsabog na yun. Kaya yun ang ating pinag-iingatan. Tandaan natin, no, bukod sa atin ay may ibang taong nagmamahal sa atin, no? Mayroon tayong mga pamilyang uuwian, may mga pangarap tayo, may mga anak tayong tutulungan nating abutin ng mga pangarap, may mga anak tayong palalakihin, no? So, pinag-iingat, no? Dapat natin ang mga ganyang sitwasyon dahil hindi tayo dapat maging selfish na sarili lamang natin ang ating iniisip na makaganti lang tayo, akala natin ganun-ganun lang kadali, no? At masasatisfy ka. But hindi natin alam ang pwedeng maging bunga nito, no, sa ating pong mga mahal sa buhay. So again, exchange curse with blessing. I-bless na lang natin yung tao, no? At hayaan nating maramdaman nila, maranasan nila yung blessing din na naramdaman natin sa ating pong buhay. Amen po ba? Amen. No? Lunukin na lang yung pride. Bagamat mahirap po talaga. Biruin mo, inaway ka, minura ka, tapos sasabihin mo, God bless you. No? Mahirap. It takes a courageous man or woman to do that. But
if you do that, no, matutuwa ang Diyos. Dahil nakita niya, malaki na yung anak ko, mature na yung anak ko, mature na mag-isip, hindi na parang bata. Amen? How to deal with your enemies? Number 2, never rejoice when they suffer, or never rejoice in their suffering. Kung minsan, ang ating pong mga kaaway ay nagdurusa hindi mula sa mga kamay natin, hindi galing sa atin, but may mga pangyayaring hindi natin maiwasan. Sabi ng iba ay kinakarma na yata sila. Di ba? At sa totoo naman, sabi ng Biblia, what you sow is what you shall reap. Sa Tagalog, anumang iyong itinanim ay siya ring aanihin. No? Kaya kapag tayo ay nagtatanim po ng galit, one way or another, ay aani po tayo ng galit. Kung nagtanim po tayo ng suffering, no, tragedy sa ating pong kapwa-tao, ay one day pwede nating anihin ang mga bagay na iyan. No? Babalik sa atin ang mga bagay na ginawa natin sa ating pong kaaway. So kung minsan sa ating pong mga enemies, nangyayari sa kanila na nakukuha na nila o nararanasan na nila yung pagbalik ng kanilang pong mga ginawa nung araw sa atin. But bilang tayo na kanilang let's say kaaway, huwag tayong matuwa at sasabihin natin buti nga, no? Deserve mo yan. No? Pagamat alam kong sa sarili nating kalooban ay may katuwa ng konti. Itago na lang natin. Pero ang sabi ng Biblia, huwag tayong mag-rejoice kapag sila ay nagsasuffer. Proverbs chapter 24 verse 17, do not gloat when your enemy falls. When they stumble, do not let your hearts rejoice. No? Kapag daw po sila ay nadarapa, nagdurusa, nag-stumble, dumarating sa isang pagsubok, o may nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay na naging sanhi ng kanilang pagbagsak o kalungkutan o struggle, wag daw po tayong sa sulok nakaganon at natutuwa at sinasabi nating buti nga. Bakit? Sapagkat uulitin natin yung dahilan na sinabi ko kanina. What you sow is what you shall reap. Maaari kasing sa pagkakataong dumating sa atin ang mga ganong pangyayari, no? Na instead na may maawa sa atin, tayo ay tulungan, tayo ay kahabagan, ay ang ipakita sa ating paghihirap at pagdurusa ay puro pangungutya lang din, no? At tatawanan lang din tayo instead na tayo po ay tulungan. Hindi ba ayaw nating mangyari yun sa ating pong buhay, no? Darating tayo sa pagkakataong mangangailangan din tayo ng tulong. Darating tayo sa pagkakataong tayo rin ang magdurusa at maghihirap. Sa mga pagkakataong yun, mga kapatid, kailangan natin ng mga katuwang, katulong, kaibigan na magpapalakas sa atin. At hindi daragtagan yung gatong, no? Gagatungan yung ating paghihirap at sila po ay matutuwa sa ating pong pagdurusa. Kung ayaw nating maranasan iyon, di wag din nating gawin sa ating pong kapwa. And of course, kung isipin nyo lang, kung kayo po'y natutuwa na ang ibang tao ay nag-fail, parang it's very evil, no? Pag kumpara sa pelikula, parang nakaganong katuwa ka, no? Na sila po ay nagdurusa, demonyong-demonyo ang dating. At hindi naman yun bagay sa mga Kristiyano. Instead, what we have to do is to pray for them. Kahit na alam ko namang hindi mo sila maharap, no? At baka sabihin na mamlastic ka lang, no? Na gusto mo silang tulungan o naaawa ka. Kahit hindi mo na ipakita, just bow your heads in secret, pray for them in secret, silently, ibulong mo sa Diyos na tulungan mo siya or malampasan nila ang pagsubok na yon o makayanan nila yung mga suffering na kanila pong pinagdadaanan, no? Huwag nating ipag-pray na, Lord, sige pa, dagdagan mo pa, no?
hayaan mo pang magdusa sila ng husto dahil talagang inapi nila kami, no? Hindi naman teleserye ang buhay natin na para lang makapaghiganti, no? Hayaan natin na ang Diyos na may likha, ang Diyos na makapangyarihan, ang siyang gumawa ng kaparaanan kung paano magiging maayos ang buhay niya at ang buhay mo, no? Ang mahalaga, no, sa suffering ng ibang tao ay hindi naman tayo evil person na talagang ikatutuwa pa natin yung kanilang pagbagsak, no? Ipanalangin sila, no? At ipagpasa Diyos kung hindi natin kaya na sila po ay abutan ng tulong o abutan ng kind words, just talk to God, no? Si Lord na lang kausapin natin at hayaan natin na si Lord na lang ang makapakinig, no? Hindi na natin kailangang i-broadcast na, uy, pinag-pray kita, ano? Kahit kaaway kita o kahit naaway mo ako, pinag-pray kita. Hindi na kailangang i-broadcast, no? Basta alam ng Diyos ang puso natin na bagamat tayo po ay inaaway, handa tayong magpatawad. Handa tayong magmahal. Handa tayong kumalinga kahit sa mga unreasonable people na talagang nasa ating pong paligid. Amen? That is the Christian way. Gano'n na po kataas yung kilay nyo. Pastor, hindi tama yan, ha? Sabihin mo kay Lord, sabihin mo sa Bible. Because as a Christian, there are things na dapat makitang bago na sa atin. At isa sa pagbabagong yon ay makikita kung paano tayo makipag-deal sa ating kaaway. Let's take the example of Jesus, no? Ang daming umaway sa kanya to the point na yung away na yon ay hindi lang curses, hindi lang bad words, pero sinaktan pa siya physically. On the way to the cross of Calvary ay talagang yung suffering ng Lord emotionally, mentally, and physically ay present na present, no? At talagang kung ordinaryong tao tayo ay baka ibinagsak natin yung krus, dumampo tayo ng bato at pinagbabato rin ng mga taong ito. Imagine, dinuraan si Jesus, sinaksak ni Latigo, pinutungan ng koronang krus, pinagtawanan, sinigawan, sinabihan ng kung ano-ano. At what did Jesus do? Anong ganti ang ipinakita ni Jesus Christ? Kung tutusin sa kanyang pagka-Diyos, pwede niyang gawing butiki ang mga taong ito eh. No? Sa isang kumpas ng kanyang kamay, pwede niyang gawing mga bangaw, mga taong nagsasalita ng masama sa kanya. But instead of doing that, and of course, He will not do that because God is good. On the cross, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. No? Ipinag-pray pa ni Jesus ang mga tao na patawarin sila ng Lord, patawarin sila ng Diyos. Imagine, can you do that to your enemies? Can you have the same response na pinakita ni Jesus towards His enemies, sa mga umaaway sa Kanya? I think, as a Christian, mga kapatid, sundan natin dapat yung ipinakitang example ni Jesus Christ on how to deal with our enemies. Pray for them. Huwag tayong magbunyi na sila po ay parurusahan o pinarurusahan ng Diyos o nagsasuffer, kundi maging tama ang ating pag-iisip, maging tama ang ating puso. Yun na yung panahon na pinapakita sa atin ng Diyos that instead of hating more, i-practice natin yung love and forgiveness. Amen? Dealing with your enemies, number 3, exchange hate with love. Kanina po ay exchange curse with blessing. Ngayon po ay exchange hate with love. Ito na siguro ang pinakamahirap and challenging na gawin
kung tayo po ay may mga kaaway. Yung sila ay mahalin. Napakahirap po nitong gawin. But one example that I can give you is the pastor of CCF, Pastor Peter Tanchi. His daughter was raped, no, nung kabataan. Instead of hating the man na nang-rape, ay hinarapan niya ito at pinag-pray at pinatawad. No? Imagine, napakahirap gawin ang isang bagay na yun na sinaktan ang iyong mga mahal sa buhay. Very traumatizing and crushing na emotionally yung pangyayaring yun. But Mr. Peter Tanchi, Pastor Peter Tanchi, showed us an example na kahit anumang bagay, gaano man kabigat ang ginawa sa atin. Bilang mga Kristiyano, dapat handa tayo magmahal, magpatawad, at tanggaping muli ang mga taong ito. Just like the way and the example of Jesus Christ na sinabi ko just a while ago. No? Instead of hating these people back, instead sinuklian niya ng pagpapatawad. Sinuklian niya ng pagmamahal by dying on the cross for them. Amen? At tayo mga kapatid, isa sa mga recipient nun, that tayo bilang mga makasalanang tao, no, maruruming tao, tayo ng mga gumagawa ng masama, kasama tayo doon sa pagliligtas na ginawa ni Hesukristo. Kasama tayo doon sa tumanggap ng dakilang pag-ibig na tayo po ay may pagkakataong makalaya sa kasalanan, makalaya sa apoy ng impyerno, at makasama ang Diyos sa pagdating ng panahon sa kanyang kaharian. So bilang mga Kristiyano, mga kapatid, instead of hating, love. Sabi po dito sa isang medyo mahabang basahin, sundan nyo lamang po ako, pero napakaganda po ng kahulugan ng mga salitang ating pong mababasa at maririnig. Luke chapter 6, 27 to 36, sabi po dito, "But to you who are listening, I say," kayo po yun, "love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. If someone slaps you on one cheek, turn to them the other also." O, taas ang kilay. Pag sinampal ka daw sa kaliwa, ibigay mo din yung kanan. O, di ba? Ang taas ng ating kilay. "If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Give to everyone who asks you. And if anyone takes what belongs to you, do not demand it back." Verse 31, "Do to others as you would have them do to you." Ito na siguro yung pinaka-golden rule, no? Sa pagdating sa ating po mga enemies at sa ating po mga kaaway, sa mga nagagalit sa atin, no? Sa mga detractors natin. Wow, detractors, showbiz. No? Ito yung ating pakatandaan. Luke chapter 6 verse 31. "Do to others as you would have them do to you." Gawin mo sa iyong kapwa ang mga bagay na gusto mong gawin nila sa iyo. So kung gusto mong mapatawad, gawin mo rin sa iyong kapwa. Kung gusto mong makaramdam ng pagmamahal, mahalin mo rin ang iyong kapwa. No? Simple as that. Verse 32, "If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. But love your enemies. Do good to them, and lend to them without expecting to get anything back." Aba, pastor,
mahirap talagang lunukin ang mga bagay na yan, no? Pahihiramin mo pa without expecting something in return. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. Verse 36, be merciful, just as your Father is merciful. Hi! Alam kong napalunok ang iba sa atin at sasabihin natin ng iba't ibang dahilan. Sa isip natin ay meron na tayong mga excuses, no? Na palusot at mga salitang mga depende yan, Pastor. But the Bible has spoken, no? Kung mamahalin daw natin ang mga nagmamahalang sa atin, anong challenging doon? Anong something exciting doon, no? Normal people do that, sabi nga. Tayo ay mga Kristiyanong binago na. We are extraordinary people doing extraordinary things na kahit daw sampalin tayo sa kaliwa, hindi tayo gaganti. Bibigay pa natin yung kanan. Na kahit daw nakawin yung ating jacket, yung ating coat, ibigay pa natin yung t-shirt. Aba talaga naman, pag tayo rin pinagbuhat ng 1 milya, gawin nating 2 milya. Ibang-iba ang sukatan at pamantayan ng mga Kristiyano, no? Pagdating sa paghihiganti. Ang higanti natin ay higanting hindi makakasama, hindi makakasakit, kundi higanti ng pagmamahal, no? Na makapagbabago ng puso ng mga tao. Higanti ng pagpapatawad, no? Na magtatapos sa kahit na anong sigalot o pag-aaway. Higanti ng kapayapaan, no? Na kahit na sumunod o kahit na sa susunod pang henerasyon ang maging pakikipag-ugnayan natin sa ibang tao, mananatili yung kapayapaan na yun, no? Ibang-iba ang ating pong kaparaanan. Ibang-iba ang way ng mga Kristiyano. Kaya, if you're having a hard time, no, na gawin ang mga bagay nito, mahalin ang ating pong kaaway, manalangin po tayo sa Panginoon. Magsimula tayong magsuko ng ating pride kay Lord. Magsimula tayong magsuko ng ating pong buhay sa Panginoon. Why? Because it's only in loving people. It's only in loving the unreasonable, the unlovable, that we can show what God's love is. Remember, bilang mga Kristiyano, tayo ay ambassadors of heaven, no? Ibig sabihin, representative tayo ni Kristo. Kung sino si Kristo, kung anong kanyang karakter, kung ano ang kanyang buhay, ay siya ring dapat nating ipakita sa ating pong kapwa. Kung ang Panginoon nagpatawad sa kabila ng napakasasakit na experience niya mula sa kamay ng mga taong nagpako sa kanya sa krus, no? Pinakita niya ang pagmamahal at ang pagpapatawad. Gayun din ang dapat nating gawin. Mahirap, pero hindi imposible. No? It's better to love, no, and surround yourselves with friends than surround yourselves with enemies. Kasi gigising ka sa umaga, if you are surrounded with enemies, hindi mo alam kung sinong babato sa likod mo, sasaksak sa likod mo. Hindi mo alam sino nang nagpapakalat ng mga misinformation at mga fake news sa iyo sa social media. Hindi mo alam na pinag-uusapan kanila at paplano sila ng mga kung ano-anong bagay, not just to you, but to your family. Walang kapayapaan ang taong maraming kaaway. And it's only in forgiving and loving na mabubura natin ang lahat ng ito. At mapapaligiran tayo ng mga taong matatawag nating mga kaibigan. Nagmamahal at umuunawa din sa atin. Sapagkat kung nagtanim tayo ng pag-ibig, aani tayo ng pag-ibig. Kung magtanim tayo ng pagpapatawad, aani tayo ng pagpapatawad. Amen? Maging mahabagin, maging maawain, kagaya raw ng ating Ama na siyang mahabagin din. Huwag agad kumukulo ang dugo.
Huwag agad tumataas ang presyon. Kahit nasa usaping siyensya at medical or medisina, masama yung laging high blood. No? Nakaka-stress ang away, nakaka-depress ang away. Walang naidudulot na mabuti sa totoo lang, maging sa physical nating katawan, ang pagkakaroon ng kaaway at walang katahimikan ang ating pong kalooban. That's why the Bible is clear in saying, instead of hating your enemies, love your enemies. Sabi pa nga, do good to them. Bless those who curse you. No? At ito naman mga kapatid ay hindi sinasabi ng Biblia para wala lang. But ang sabi dito sa verse 35, then your reward will be great. Amen? I-practice natin, no? Na tayo po ay maging malaya mula sa mga kaaway. Magpatawad, maliit na bagay pa lamang ay tapusin na natin, no? Huwag na nating hayaang lumaki ng lumaki. Kasi pag naipon yung mga maliliit na bagay na yan, it will be very hard to stop kapag siya isa ng higanteng halimaw, no? That will hunt us at hindi tayo patatahimikin. So, hanggang maliit ang apoy, no? Ay patayin na. Huwag patayin yung kaaway. Habang maliit ang apoy, patayin na ang mga sigalot, humingi ng tawad kung may tapang, no? At magpatawad kung ikaw naman ang nagawa ng kasamaan. In the end, mga kapatid, ay sigurado akong mas magkakaroon ng kapayapaan, katahimikan, kalayaan ang iyong buhay kapag walang kaaway. Amen? Number 4, in dealing with your enemies, move on with your own life. Psalm 137 verse 1 to 9, do not fret because of those who are evil, or be envious of those who do wrong. For like the grass, they will soon wither, like green plants, they will soon die away. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Ang ganda po ng sinabi, na instead of being envious and being worried about those people who do evil and who do wrong, wag daw natin silang kainggitan, wag daw natin silang pagtuunan masyado ng pansin, no? Because like the grass daw at mga green plants, sila ay lilipas din, no? Pwedeng lilipas din ang galit, lilipas din ang away, ang pagtatalo, no? At mabubuksan din ang isipan ng isa't isa. Pwedeng lilipas din na physical. Wag naman, pero lilipat lang ng ibang lugar, no? Ibig sabihin lang po ay nagbibiro lang tayo, no? Pero ang ibig sabihin lang po ay natatapos din ang anumang kasamaan, no? Lilipas din ang mga sinabi sa ating masasama, no? Sabi nga ay time heals all wounds, no? Dumarating ang pagkakataon na maghihilom ng kusa ang mga sugat na nalikha sa atin kung willing tayong mag-let go at mag-move forward. Kung sila ay lilipas din at matatapos din ng mga galit, ang sabi po sa verse 3 ay magtiwala na lang po sa Diyos. Trust in the Lord. At i-enjoy na lang natin yung safe pasture. Go on with your life. Move on. Move forward. At hayaan natin na gawin natin yung mga bagay na mas meaningful, mas valuable, mas kapaki-pakinabang, no? Instead of spending our time thinking of our enemies, no? Kagaya ng sinabi ko kanina, paggising mo pa lang ng umaga, kapag ang isip mo ay kaaway mo na, sira na ang araw mo, no? Hindi ka makapagkape, hindi ka makapagtinapay, hindi ka makakain dahil naiinis ka na, alala mo yung mukha niya, no? Pagdating sa trabaho, no? Dala-dala mo yung inis na yon, no?
hindi ka makausap ng maayos ng iyong mga office mate, hindi ka makapagtrabaho ng maayos because nasa isip mo lagi yung iyong kaaway. Pagdating sa bahay, ganun pa rin, no? Hindi mo makamusta yung anak mo dahil sa inis. Ngayon, damay-damay na, galit ka na rin sa asawa mo, galit ka na rin sa mga anak mo, dahil lang sinimulan natin na isipin yung ating mga kaaway, no? Sinira mo ang araw mo dahil lang kakaisip sa kanya. Habang yung iniisip mo, nakaaway mo, yun, pakapi-kapi, kukuya-kuya-koy, walang kaalam-alam sa nangyayari at nararanasan mo sa iyong buhay. Sino ang talo? Di ba, ikaw? Tayo ay nag-create lang ng mga batong ipupukpok lang natin sa ating po mga sarili. Kapag tayo po ay laging may kaaway at hindi marunong magpatawad, no? Gumagawa tayo ng isang halimaw sa banga. Halimaw ng ating pong mga sariling kaisipan na pwede namang ayusin, pwede namang magpatawad, but because of, naku po, ang pride kasi talagang ang hirap lunukin, no? But you see, mga kapatid, kung ikaw talaga ay nagsuko na ng buhay mo sa Panginoon, dapat ang pride nawawala na. Because pride din ang naging sanhi kung bakit si Lucifer na dating angel of light, no, ay naging Satan, no, because of his prideful heart. Kaya kung tayo, mga kapatid, ma-pride, ayaw ng Diyos ng pride, no? Kaaway ng Diyos ang pride. So, dapat matuto tayong magpakumbaba kung kinakailangan at matuto tayong umunawa sa mga taong kailangan ng pangunawa. So, move on with your life, no? Yun sinasabi natin na huwag nating hayaang masira yung ating araw dahil lang sa mga kaiisip sa mga kaaway nating ito. Mga kaaway nating wala rin namang kamalay-malay na ganyan kapala. Di ba? Instead, enjoy safe pasture. Go on with your life. Manood ng sine, maglaba, mamalansya, maglinis ng bahay, mamasyal sa mall, magmotor, mag-rides, pumunta sa isang malayong lugar. Gawin ang mga bagay na dapat gawin na mas magiging kapaki-pakinabang sa iyo, sa iyong well-being, sa iyong mental health, no? Because sisirain lang na parang anay ng galit, puot, sama ng loob ang iyong sarili kapag ito ang lagi nating nasa sa isip, no? Palayain natin ang ating sarili mula sa mga galit, puot, sama ng loob, hindi pagpapatawad, pride, no? Self-righteousness. Huwag nating hayaang kainin nito ang ating pong mga sarili. Tayo yung mga anak ng Diyos na kanyang binago towards good things. Binago niya para ipakita sa buong mundo na ang bunga ng pagsunod kay Kristo ay mga ugali at gawang mabubuti, kagaya ng pagpapatawad at pagmamahal sa kapwa. Let's continue. Verse 5, commit your way to the Lord. Trust in Him and He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. Be still before the Lord and wait patiently for Him. So instead of magalit tayo, gumanti, be still before the Lord and wait for Him patiently. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Verse 8, refrain from anger and turn from wrath. Do not fret. It leads only to evil. Ang galit daw at ang puot ay walang ibang magiging bunga kundi kasamaan. For those who are evil will be destroyed, but those who hope in the Lord will inherit the land. Napakaganda pong verse na ito na atin pong dapat pagnilay-nilayan. May mga taong talagang magagalitin, no? Madaling mag-trigger ang kanilang mga galit. But I know, no, in
with patience and prayer and continuously surrendering our lives to God, no, tutulungan tayo ng Diyos na ma-overcome natin yung pagiging hot-tempered. No, yung masyado tayong magagalitin, no? At hayaan nating ipanalangin na palitan ng Diyos ng kahinahunan, kapayapaan, no? Ang mga bagay na ito na ating pong nararamdaman. Maraming pagkakataon, no, na ang pag-aaway sinisira ang relationship. Sinisira maging ang ating pong pagkatao o ang ating mental state sa maraming kaparaanan, no? Dahil isip tayo ng isip na paano maghiganti, isip tayo ng isip na paano ko akong gantihan, anong pwede mangyari sa akin, no? Magkakaroon tayo ngayon ng takot sa ating pong kalooban every time na tayo po ay lalabas ng ating pong tahanan. So there will be no peace sa iyong kaisipan, no? Ano nang mangyayari sa atin? Lagi na lang tayo magtatago, lagi na lang tayong matatakot, lagi na lang nating tatakbuhan ang mga imaginary people and enemies na sa tingin natin humahabol sa atin. Pero kung minsan, no, bunga ng ating hindi pagpapatawad at hindi pagbibigay chance sa understanding and love and forgiveness, ay tayo tuloy ang nahihirapan sa ating pong buhay. So stop. No? Stop entertaining those thoughts, no? Na kailangan tayong gumanti, kailangan tayong magwagi, kailangan tayong manalo. Yun na nakakalungkot because bata pa lang tayo, no? Naririnig na natin yung mga ganyang bagay, yung competitive spirit, yung competition, no? Sinasabi ng mga nanay na, oh, kailangan first honor ka, kailangan mas magaling ka dyan, no? Kailangan unahan siya, ganyan-ganyan, mas mataas ka. So, na-develop sa isip ng bata na kailangan niyang gawin ang kahit na anong kaparaanan para lang siya ay manatiling top 1, no? Kahit na nakikita natin na yung batang yon ay nagiging malayo ang loob sa mga kaibigan, nagiging alok, palaiwas, at to the point pa na nangaaway na ng kanyang kapwa bata, no? Para lang ipakita sa kanyang mga magulang na siya yung top 1, siya yung nagwawagi, no? Yun yung danger ng hindi natin natuturuan ang ating mga bata na it's okay to lose sometimes, no? It's okay to fall sometimes. Pwedeng madapa, no? Pero babangon muli. No? May panibagong pagkakataon. Minsan dapat tinuturo sa bata upang sa kanilang paglaki, sa kanilang pag-mature, at dumating man ang punto na magkaroon sila ng mga umaaway sa kanila, malaman nila na it's okay to forgive. It's okay to back down a little. Hindi laging dapat ay mang-away, hindi dapat lagi ay gumanti, bagkus masigit pang dapat pagtuunan ang pagmamahal at pagpapatawad. Amen? Because hatred and wrath has no room in our hearts where Jesus resides. Kung si Jesus ay sinasabi nating nasa sa ating mga puso, hindi na dapat nandiyan o hindi na kasya ang galit at puot. Because sabi ng ating pong binasa dito sa verse 8, wrath and anger will only lead to evil. So, hindi pwedeng pagsamahin yan na nandyan ang Diyos, si Kristo sa puso mo, at nandyan din ang mga galit, puot, at hindi pagpapatawad. Free yourself, no? Alam nyo, pag kayo ay nagpatawad, hindi nyo naman talaga pinalalaya yung gumawa ng masama sa inyo. Kundi, ang pinalalaya talaga natin ay ang ating poong mga sarili. Ang hindi pagpapatawad ay nagkukulong sa atin, no? O naglalagay sa atin ng kadena o tanikala
na to the point na tayo po mismo yung hindi na makakilos dahil lang hindi tayo marunong magpatawad. So kinukulong natin ang ating sarili at pinahihirapan natin at pinabibigat natin ang sarili natin mga dibdib by not forgiving. So if you want to be free, if you want to lighten your load, love, forgive, no? Sa ganong kaparaanan lang mga kapatid, makakaramdam tayo ng totoong paglaya at totoong kapayapaan ng kalooban, which is sometimes referred to as mas higit pa sa kayamanan, yung magkaroon ng peace of mind. Amen? Maraming tao, daming kayamanan, walang peace of mind. Maraming taong sapat lang, pero may peace of mind. Pili ka. Siyempre, maraming pera. maraming taong may pera, konting kalabog lang, feeling nila, papatayin na sila at nanakawa, no? Hala! Ano yun? Feeling nila, aagawin yung kanilang kayamanan. Matutulog na lang, hindi pa makatulog. At kung ano-anong rehas at security chuchu ang gagawin sa bahay, no? Na sila lang din naman pala ang makukulong. Anyway, yun na ilang mga istorya lamang. Hindi ko naman sinasabi pong lahat. But the most important thing is whether you are rich or poor, learn to forgive, learn to love, no? And instead of gaining enemies, ay mag-ipon tayo ng mga kaibigan. Last but not the least, how to deal with your enemies is to yield to the Lord. Magbigay daan, no, sa Panginoon at ipagpasa Diyos ang lahat ng bagay. Deuteronomy chapter 20 verse 1, when you go to war against your enemies and see horses and chariots and an army greater than yours, do not be afraid of them, because the Lord your God, who brought you up out of Egypt, will be with you. Kung meron daw po tayong mga kaaway na talagang tila napakahirap talunin, mga malagulayat na umaaway at umuusig sa atin, no? Kung makita raw natin ng ating kaaway ay very, very powerful, wag daw tayong matakot sa Kanya. Dahil ang Diyos nating buhay ang siyang kasama natin. So kung tayo man po mga kapatid, may hinaharap na kaaway, no? Bagamat bilang mga Kristiyano ay sabihin na natin hindi naman natin sila hindi naman natin sila inaaway, but for some reason, galit sila sa atin, inaaway nila tayo, sinisiraan na nila tayo, wag nating gantihan. At wag daw tayong matakot kung sino man sila o anuman ang kanilang posisyon, no, sa mundong ibabaw. Basta't ang mahalaga, kakampi natin ang Diyos. At wag tayong maghihiganti, no? Kundi bilang mga Kristiyano, ipagpasa Diyos natin ang lahat ng bagay. It seems unfair, no? Parang nangangati yung kamay mo na gusto mong manuntok, nangangati yung bibig mo na gusto mong magmura din, no? It's unfair sa mata ng tao. But the right thing to do is to leave it to God. Romans 12 verse 9, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. So bigyan natin ng room, no? Mag-yield tayo, magbigay daan tayo sa Diyos. Kumbaga, in shortcut, ipagpasa Diyos na lang natin ang ating pong mga kaaway. And let's move on with our own lives, no? Yung sinasabi kaninang, go to the green pasture and enjoy it, no? Mag-move forward. Trust in the Lord. Be still and know that there is God. Yun yung sinabi kanina sa Psalms. Huwag nating hayaan na ma-overpower tayo at ma-overcome ng mga kaaway natin. Ito, like the grass daw, sila rin ay lilipas. Matatapos din ng away, matatapos din ng galit. So, anong gagawin natin? Mabuhay, tuloy-tuloy lang.
no? Mabuhay ng matuwid, mabuhay ng tama. Hindi naghihiganti, kundi nagpapakita ng pagkakataong magbati, magkasundong muli, no? At maging ayos muli ang lahat ng pong bagay. At hayaan natin kung ang Diyos man ay gumawa ng kaparaanan para sila ay disiplinahin o suklian ang kanilang ginawang kasamaan, it is up to God. Basta ang kamay natin malinis. Amen? Na tayo ay hindi nag-isip ng masama, hindi nagbalak ng masama, kundi hinayaan natin na ang Diyos ang pumusga sa kanila. Alam nyo, it doesn't matter what people say to you, no? Kasi kung hindi naman kung hindi naman yun totoo, no? Why worry? At kung ano man ang sabihin nila, hindi yun ang magpaparumi sa ating pagkatao. Sila nga ang nadudumihan Sila nga nagkakasala dahil sa kung ano-anong sinasabi nila. So let them be. No? Let God judge you, and only God can judge you. And of course, if you know yourself very well, hindi ka dapat maapektuhan ng kahit anumang sinasabi nila. Huwag mong hayaan, no, na ang mga kaaway na ito is kunin nila yung sinasabi nga, get the best of you, no? Hayaan natin, mga kapatid, na anuman ang ating pong masama na marinig mula sa kanila, anumang gawa ang gawin nilang kasamaan sa atin, no? Hanggat kakayanin nating magtimpi, magpatawad, magmahal, umunawa, ay gawin po natin. Sapagkat yan ang Kristiyanong kaparaanan. At hayaan natin na ang Diyos na ang magbayad kung ano mang dapat ibayad. Amen? Magtiwala tayo sa Diyos at hayaan natin na ang ating pong buhay ay manatiling matuwid, no, sa kanyang harapan. Sa totoo lang, mga kapatid, ay napakahirap naman talaga ang buhay ng may kaaway. Sapagkat maraming pwedeng masira. At kung minsan na nakakalungkot dito ay yung matagal ng relationship na dati na may masaya, na dati na may magkasundo, ang unang-una niyang sinisira kapag tayo po ay laging may kaaway. Kaya bilang mga Kristiyano, mga kapatid, tayo yung may kapangyarihan na hindi ito mangyari. Tayo yung may choice para magpatawad, para magmahal. Tayo yung may choice para umunawa. Amen? Nawa, i-practice natin yung kapangyarihan natin na yon na mamili. Na kung tayo may mamimili, piliin natin po yung ikabubuti ng ating pong sarili, ng ating pong pamilya, at ng ating kapwa-tao. To deal with your enemies is very challenging to do. Kasi human nature, na kapag tayo po'y ginawa ng masama, naturalmente na kailangan nating gantihan. But lipas na yung luma nating sarili, mga kapatid. Binago na ng Diyos ang ating pong pagkatao. Even the way we think, no? The way we speak, the way we act, dapat hindi na katulad ng dati. Tayo po ay patuloy na magpasakop sa Panginoon. At hayaan natin na yung kanyang kapangyarihan ang tumulong sa atin para tayo ay unti-unti, from day to day, from glory to glory, ay baguhin ng Diyos. Especially when dealing with our enemies. Dapat mas ipakita natin ang pagmamahal at pagpapatawad, kagaya ng ehemplong pinakita ni Jesus sa atin. Hindi mawawala ang mga kaaway. There will always be people who will be against you. We cannot please everybody, sabi nga. Pero anong gagawin natin, no?
Uubusin ba natin ang ating lakas at panahon, kakaganti, kakaisip sa kanila? O meron kang sariling buhay na dapat pagtuunan ng pansin? Meron kang pamilya na mas dapat mong pagtuunan ng panahon? Instead of thinking about these enemies, what to do to them, paano ka gaganti, ipagpasa Diyos mo na lang. At mag-concentrate tayo doon sa mas kapaki-pakinabang na mga bagay. Ang dami pang pwedeng ma-explore, ang dami pang pwedeng ma-discover, ang dami pa nating hindi nagagawa, napupuntahan, nakakamit sa buhay. Huwag sayangin ang panahon, kakaisip ng kaaway. Palayain natin, hindi lang sila, palayain natin ang ating pong sarili sa tanikalang dulot ng hindi pagpapatawad. Amen? To review, dealing with your enemies, exchange curse with blessing, never rejoice when they suffer, exchange hate with love, move on with your own life, and yield to the Lord. Bago tayo magtapos, babasahin ko lamang po ang verse na ito at magandang kabisaduhin natin, magpaalala sa atin every time we will face an enemy. Psalm 138 verse 7, though I walk in the midst of trouble, you preserve my life. You stretch out your hand against the anger of my foes. With your right hand, you save me. Hayaan natin mga kapatid na sa umagang ito may paalala sa atin that when we have enemies at talagang nalulunod tayo sa mga sinasabi nila, mga ginagawa nila, natatakot tayo sa ating pong buhay, wala tayong katahimikan, remember to trust in God. Remember to be still and know that there is God. And remember na hindi natin kailangan gumawa din ng masama. Hindi rin natin kailangan na magsabi din, magbigkas ng masama, mag-isip ng masama. Kung ipagpapasa Diyos natin ang lahat ng bagay, tutulungan tayo ng Diyos. Hayaan natin na yung ating pong mga takot at kaguluhan ng pag-iisip ay itulog natin sa Panginoon. Kung paanong si David, sa dami ng kanyang kaaway, ay wholeheartedly isinigaw niya sa Panginoon ang lahat ng kanyang nararamdaman to save him from his enemies. Tayo rin mga kapatid, ililigtas tayo ng Diyos kung tayo may mga kaaway. At nawa, dumating sa punto ng ating pong buhay na araw-araw, gigising tayo sa umaga, wala tayong iisiping kaaway. Wala tayong iba-vlog, wala tayong i-video at magsasabi ng kung ano-ano against kung sino-sino. Live your life righteously at hayaan natin ang Diyos ang malugod sa ating buhay. Amen? Let us bow our heads and let us pray. Father, we thank you for today's message. Alam ko marami sa amin ang nakaka-relate sa pagkakaroon ng kaaway. Marami sa amin, Panginoon, ang naranasan na ito o marami sa amin, Panginoon, ang kasalukuyang may mga kaaway. Marami ang hindi natutuwa sa amin, marami ang naiinggit sa amin, marahil marami, Panginoon, ang hindi sumasang-ayon sa amin po mga paniniwala, sa aming mga ginagawa. Marami po ang tumataas ang kilay at nagsasabi ng kung ano-anong masama sa amin. Lord, kung minsan natitempt kami na gumanti, gumawa din ng masama. Pero paano po namin papakita na kami nga po yung mga binago na? Paano po namin mapapakita kung gano'n ang aming gagawin na kami nga po ay mga Kristiyano na? Lord, turuan mo po kami magtimbang. Tulungan mo po kami na magpatawad.
Tulungan mo po kami magmahal kahit na po kami po ang inaaway. Kahit na po kami ay inuusig. Kahit na po kami ay minamaliit. Turuan mo po kaming magsukli ng pagpapatawad, pag-unawa at pagmamahal instead of repaying them with hatred. Turuan mo kami, Panginoon, na salaminin namin at gawin namin, Panginoon, ang ehemplong ginawa rin ng aming Panginoong Hesus nung siya po ay naririto. Maraming tao, they deserve to be punished. But it is not up to us. Hayaan mo, Panginoong Diyos, na sino man ang mga umaaway sa amin, sino man ang aming mga masasabing kaaway, Panginoon, magkaroon po nawa ng pag-aayos. At palakihin mo ang aming puso na kami po ay matutong tumanggap, Panginoon, ng mga sorry at pagpapatawad, Panginoon. Na huwag mo nawang makita ang salitang pride sa aming mga puso. Teach us to forgive and to love. Even though napakasakit, Panginoon, at mahirap tanggapin talaga ang mga ginagawa sa amin. But Lord, it's the only way. It's the only way, Panginoon, na mahinto ang pag-away. It's the only way, Lord, to win them back to you. At kami rin, Panginoon, matuto rin magpatawad kung may mga tao gumawa rin ng masama sa amin. At kung kami man, Panginoon, ang nakagawa ng masama, humble us, O Lord. And with a humble heart, matuto rin kami, Panginoon, to search for forgiveness. Lagi naming hanapin ang kapayapaan. Lagi naming hanapin ang kaayusan. At lagi naming i-practice ang kahinahunan, kapayapaan, at pagmamahal. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito at kayo po ang patuloy na mag-hari sa aming buhay. Pagpalain mo po ang lahat ng mga taong nanonood, nakikinig, lahat ng abutin, Panginoon, ng mensaheng ito at lahat ng tablan ng mensaheng ito, Panginoon. Dalangin ko po na tunay nga po kayo ang patuloy na mag-ayos at magbago ng aming buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, na nahihirapan ngayon. Pagalingin mo po ang sino mang may sakit, Panginoong Diyos. At kung sino man, Lord, ang talagang nakakaramdam ngayon ng mga bagay na nakaka-stress, nakaka-depress, palitan nga po ninyo ito, Panginoon, ng kahinahunan at kapayapaan ng kalooban. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Kayo po ang maghari sa amin. Ito po ang aming panalangin. In the name of Jesus Christ, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Ayan. Salamat po sa lahat po ng ating pong nakasama ngayong umaga. At ito po ay isang recording, no? Dahil tayo po ay merong conference, 3-day conference sa Taytay Rizal. Tayo po ay kasalukuyan ng naghahanda ngayon, no? At nagpe-prepare. Pero ang message na ito ay fresh na fresh pa rin naman. At nawa po, lahat po ng ating pong narinig, nawa po magbigay sa atin ng patuloy na encouragement sa ating pong buhay. Kaya wala po muna tayong pagbati sa umagang ito. At hindi ko po kayo makakamusta ng personal, pero pwede po kayong mag-iwan ng mensahe sa YouTube. At i-share nyo rin at mag-subscribe kayo para lagi tayong makakapakinig at makakapanood ng mga makabuluhang mensahe ng ating pong Panginoon na makakatulong sa ating pong Christian walk of life. No? Yun lamang po. Glory to God. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Bago po tayo maghiwalay, closing prayer po muna. Hallelujah. Sa pagtaas, O Diyos, ng aming mga kamay, patuloy na tanda ng pagsuko ng buhay namin sa iyo. Dumaloy nga po ang kagalingan sa anumang karamdaman meron ng bawat isa. Maging sa aming mga mahal sa buhay, sila nga po inyong pagalingin, Panginoong Diyos. Dumaloy po ang knowledge and wisdom. Tulungan kami sa bawat desisyon na kailangan namin gawin sa aming pong buhay. At lumalim pa kami, Lord, sa pagkakilala sa iyo. Dumaloy po ang financial blessing and provision
provisions, Father, sa aming pong mga pangangailangan. Tatagpuin niyo nga po ang mga ito. Hayaan niyo rin po sa pamamagitan ng mga kamay namin ay patuloy na may extend namin, Panginoon, ang mga extra blessing na amin pong natatanggap mula po sa inyo. Sumaatin ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. In Jesus' name we pray, lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. God bless you.